Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Muyak. Taong 1975. Probinsya ng Zamboanga. Apo, alam mo ba na ang mga mutya ay may sariling buhay? Tanong ni Lola Monet. Talaga po, Lola? Paano niyo po nalaman? May mutya po ba kayo? Tugon ni Muyak. Aba, oo, apo. Noong kabataan ko pa, meron akong tangan na mutya pero binigay ko ito sa matalik kong kaibigan. Dahil mas pinili ko ang mamuhay ng simple at payapa. Wika ni Lola Monet. Sana balang araw magkaroon din ako ng tangan na mutya para naman matulungan ko yung mga kabaryo natin. Hindi ganun kadali ang lahat, apo. Kapag may tangan ka na mutya, may mga tungkuling kang dapat gampanan at may mga bagay na isasakripisyo para mapatunayan na karapat dapat ka. Wika ni Lola Monet. Nang mga panahong yun, musmus na bata pa lamang si Muyak. Wala pa itong kaalam-alam sa mga kaganapan sa mundo. Mula nang maliit pa si Muyak, palagi na itong kinakwentuhan ng lola tungkol sa mga mutya. Naging interesado noon ang batang si Muyak. Madalas itong magtanong sa lola at binabahagi sa kanyang mga kaibigan. Isang araw, umuwing luhaan si Muyak. Nagpakampi kagad ito sa lola. Lola, sabi nila sa akin hindi daw totoo ang mga mutya at aswang. Katang-isip lang daw yun ng mga tao. Pagsusumbong ng bata sa matanda. Natawa naman si Lola Monet sa sinabi ng apo. Sa kanito kinalong ang bata. Apo, hindi lahat ng mga tao maniniwala sa mga kwentong binabahagi ko sa'yo. Kaya nga sabi ko sa'yo, piliin mo lang ang mga taong pagkakatiwalaan mo. Tugon ni Lola Monet. Pinunasan ni Muyak ang luha saka ito matamis na ngumiti. Tama ka, Lola. Kung ayaw nilang maniwala sa akin, bahala sila. Dapat hindi ko sila iniiyakan eh. Hindi naman kailangan na ipilit ko sa kanila. Wika ni Muyak. Napangiti naman ng matanda sa sinabi ng apo. Mas mabuti yun, apo. Ituon mo na lamang ang atensyon mo sa pag-aaral. Nauunawaan ko ang interes mo sa mga mutya. Pero mas mahalaga ang edukasyon. Lalo na't naghihirap ang mama mo sa ibang bansa. Makapagtapos ka lamang. Wika ni Lola Monet. Napatango naman si Muyak sa sinabi ng lola. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nawala sa isipan ni Muyak ang tungkol sa mga mutya. Hanggang sa tumungtong na ito ng kolehiyo. Lola, pagbalik ko, doktor na ako ha. Ikaw po ang una kong gagamutin. Kaya ipangako mo sa akin na lalabang ka. Wika ni Muyak. Pilit namang ngumiti ang matanda sa sinabi ng apo. Si Lola Monet na mga sandaling yun. Meron itong sakit sa puso at palagi itong nag-iinda ngunit nang dahil sa mga gamot na iniinom, maging mga herbal na gamot galing sa albularyong kaibigan. Kahit papano ay umayos ang pakiramdam nito. Ayos lang ako, apo. Hindi naman ako mapapano. Pagbutihin mo ang iyong pag-aaral at pagbalik mo kagaya ng dati. Kukwentuhan kita.
Wika ni Lola Monet. Aba syempre naman po Lola. Aabangan ko po ang mga bago mong kwento sa akin ha. Ipunin mo po at kapag nandito na ulit ako, mauubusan ka na naman. Tugon ni Muyak. Hinalikan nito sa pisngi ang lola at naluluhang sumakay ng sasakyan ng ama. Masakit man para kay Muyak ang mawalay sa lola. Ngunit wala itong pagpipilian. Lalo na't mag-aaral siya para sa pangarap. Pagkarating sa Maynila, naninibago man ay tinataga ni Muyak ang loob para sa pangarap. Tinupad ng dalaga ang pangako sa lola na gagalingan nito sa pag-aaral. Ngunit isang araw pag-uwi sa tahanan, isang masamang balita ang bumungad sa kanya. Iyon ang balitang pumanaw na si Lola Monet. Labis na lungkot ang naramdaman ni Muyak na mga sandaling yun. Lalo na nang makita ang lola nito na nakahiga na sa kabaong. Masakit man para sa dalaga ang pagkawala ng mahal na lola. Nagpakatatag ito at palagi niyang bitbit ang mga aral na bilin sa kanya ng matanda. Nang mailibing si Lola Monet, itinuon ni Muyak ang sarili sa pag-aaral hanggang sa nakapagtapos ito. Pumasok bilang intern sa ospital. Unti-unting tinupad ni Muyak ang pangarap sa buhay. Makalipas ang ilang taong pag-aaral at pagtsatsaga, naging ganap na doktor si Muyak. Masaya ang dalaga na sa wakas. Nangyari na ang inaasam. Ngunit ang nakakalungkot ay wala na si Lola Monet. Gayunpaman tinupad na lamang ni Muyak ang pangako sa lola na tutulong sa ibang taong nangangailangan. Hanggang sa nagkaroon ng biglaang misyon si Muyak kasama ang iba pang doktor. Nagpunta ang grupo ni Muyak sa isang liblib na baryo sa isang probinsya. Isang araw, habang naglalakad si Muyak papunta sa isang baryo, nakita nito ang isang matandang babae. Sugatan ito at mukhang gutom na gutom. Humihingi ng makakain ng matanda. Pero nang araw na yon, sakto lamang ang dala ni Muyak na pagkain. Iha, tulungan mo ko. Nagugutom na ako at nauuhaw. Hindi ko na matiis ang paghihirap na aking nararamdaman. Wika ng matandang babae. Natahimik si Muyak. Napatingin sa dalang pagkain at kaunti lamang yon. Sakto lamang sa kanya ngunit hindi nag-alinlangan ang dalaga. Sige ho. Eto, kumain na po kayo. Uminom din po kayo ng tubig ho. Ako nga po pala si Doktora Muyak. Ikaw ho, ano pong pangalan ninyo? Tanong ng dalaga. Ngumiti naman ng matanda. Kaagad na nilantaka ng pagkain binigay ng dalaga. Maraming salamat, Dok Mutya Ako nga pala si Lorena. Pasensya ka na, mukhang naunahan pa kita sa pagkaing dala mo. Tugon ni Lorena. Pagkatapos niyo pong kumain, gagamutin ko po ang mga sugat niyo sa katawan. Ihahati din po kita sa inyo ha. Muling wika ni Muyak. Napatango lamang ang matanda. Nagpatuloy ito sa pagkain at halos nabulun-bulunan pa ito sa kakamadali. Nang maubos ang pagkain, dali-daling uminom ng tubig si Lorena. Napakabait mo naman, Ining. Salamat sa pagkain ha. Pasensya ko na ulit sa abala. Wika ni Lorena. Inumpisahan na ni Muyak ang panggagamot sa matanda. Lola, bakit po pala napakarami mong sugat sa katawan? Bukod doon, wala po ba kayong kasama?
Tsaka gutom na gutom po kayo ah. Tanong ni Muyak. Napayuko ang matanda. Sumilay ang lungkot sa mga mata. Sa totoo lang, Iha, nag-iisa na lamang ako sa buhay. Namatay na ang mga anak ko at apo. Habang yung iba naming kaanak, itinakwil na ako. Tugon ni Lorena. Bakit naman po? Kung hindi mo po mamasamain, maaari ko po bang malaman kung anong nangyari sa pamilya ninyo? Muling tanong ng dalaga. Pinatay ng mga kalibunan o mas kilala na mga matatandang aswang ang pamilya ko. Isa kasi akong albularyo. Kaya naman nalagay sa kapahamakan ng buhay ng aking pamilya. Hanggang sa kinuha na ng mga ito ang buhay ng apo at anak ko. Pumalat din ng mga balitang aswang ako at mangkukulam. Akala ng mga taga rito, ako ang mismong pumatay sa aking pamilya. Kaya naman lahat sila, pinanditirian at nilalayuan ako. Wika ni Lorena. Nakaramdam ng awa si Muyak sa kalagayan ng matanda. Hindi nito maiwasang maalala ang yumaong lola. Bahagya pang naiyak ang dalaga sa kwento ng matanda. Nakakalungkot naman po ang kwento ng buhay niyo, Lola. Nagamot ko na po ang mga sugat mo. Ihatid na lang po kita sa bahay mo para makasigurado kung ligtas kang makauwi ha. Wika ni Muyak. Inalalayan nito ang matanda hanggang sa makarating sila sa tahanan nito. Napaawang ang bibig ng dalaga nang makita ang kalagayan ng bahay ng matanda. Pasensya ka na nga pala, Iha. Tagpi-tagpi lang itong bahay ko. Maganda naman ito noon kaso sinunog ng mga tao. Wala naman akong mapupuntahan. Kaya pinagtsatsagaan ko na lang. Nandito din kasi ang masasayang alaala namin ng pamilya ko. Kaya hirap akong iwanan ito. Wika ni Lorena. Sa puntong yon, hindi na napigilan pa ni Muyak ang kanyang luha dahil kusa itong bumagsak. Lola? Gusto niyo po bang doon ko na lang sa bahay ko? Wala naman po akong kasama doon eh. Hindi ko kayang tiisin na makita ka dito sa ganitong sitwasyon. Alam niyo ho, may lola din ako na nagpalaki sa akin. Nasa ibang bansa kasi yung mama ko eh. Nung umuwi si mama, dinala naman ako sa Maynila. Pinag-aral ako doon tapos nabalitaan ko na lang wala na ang lola ko. Kaya naman naalala ko po siya sa inyo. Paanyaya ni Muyak. Tinitigan ni Lorena ang kabuuan ng bahay. Naupo sandali ang matanda. Akmang aalis na sana ang dalaga nang bigla itong nagsalita. Sandali lang, Iya. Sige, sasama na ako sa'yo. Aayusin ko lang ang gamit ko. Wika ni Lorena. Napangiti si Muyak sa sinabi ng matanda. Tinulungan niya pa itong mag-impake. Nang matapos ang misyon, isinama ni Muyak si Lorena sa tahanan. Lola, mag-isa lang ho ako dito kasi si Mama bumalik na ng ibang bansa ha. May pamilya na din naman siya doon eh. Wika ni Muyak. Malaki ang bahay mo ha? Hindi ka ba natatakot na mag-isa ka lang dito? At kulang pa sa basbas? Tugon ni Lorena. Natahimik ang dalaga sa sinabi ng matanda. Napatingin ito sa paligid at biglang umiti. Hindi po. Nasanay na ako nag-iisa eh.
May kanya-kanya ng pamilya ang mga magulang ko. Saka ko na lang ho ikukwento masyado kasi masyadong mahaba eh. Baka abutin tayo ng kinabukasan. Wika ni Muyak. Napatango naman ng matanda. Hawak nito ang mga gamit at nanatiling nakatayo. Malungkot ang mag-isa. Pareho lang pala tayo. Ang pagkakaiba natin. Sa'yo pwede mo pa silang makasama. Pero ako, hindi na kahit kailan. Wika ni Lorena. Napangiti ang matanda sa kabaitan na pinapakita sa kanya ni Muyak. Kagad niya itong pinayuhan at pinaalalahanan. Maraming salamat ho sa paalala, Lola. Pero kaya ko naman po ang sarili ko eh. At isa pa, bilang lang yung pinagkakatiwalaan kong tao. Wika ni Muyak. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, Muyak, may larawang ka ba ng lola mo? Para naman makilala ko siya kahit wala na. Wika ni Lorena. Kagad namang kinuha ni Muyak ang litrato nila ni Lola Monet. Saka yung pinakita sa matanda. Lola, yan po si Lola oh. Napakabait at maalaga niyan. Mahilig siya sa mga kakaibang bagay. Wika ni Muyak. Tinignan namang mabuti ni Lorena ang larawan. Napakunot pa ang noo nito. Si Monet, siya ang lola mo? Matalik na kaibigan ko ito at kasamahan noon sa baryong pinuntahan mo. Wika ni Lorena. Napakunot ang noo ni Muyak sa sinabi ng matanda. Ano? Kilala mo ang lola ko? Nakakatuwa naman kung ganun. Sa totoo lang, halos sabay kaming lumaki niyang si Monet. Kasama ko siya noon sa tuwing dumadayo kila Mang Nestor, isang magaling na albularyo. May natitipuhan niyang lola mo noon si Roberto. Ewan ko nga kung bakit hindi sila nagkatuluyan. Sabay silang umalis noon sa baryo at naiwan ako. Nabalitaan ko na lang. Ikinasal na si Monet at si Roberto naman. Itinuloy ang mga natutunang kagaya ko. Pagsasalaysay ng matanda. Matalik na kaibigan po ni Lola si Mang Roberto. Hindi po sila nagkatuluyan dahil mas pinili ni Lola ang tahimik na buhay. Kaibahan naman sa nais ni Mang Roberto. Wika ni Muyak. Sayang naman kung ganon. Dahil silang dalawa ang pinakamagaling sa larangan ng panggagamot. Pero hindi ko naman masisisi ang lola mo kung mas pinili niya ang tahimik na buhay. Tugon ni Lorena. Ibig sabihin lang po kagaya niyo, manggagamot din si Lola? Bakit hindi niya po nasabi ang bagay na yun? Tanong ni Muyak. Oo. Isang magaling na albularyo ang lola mo, Ineng. Marahil hindi niya na nabanggit sa'yo dahil ayaw niya nang balikan pa o ungkatin. Nabanggit din kasi niya sa akin noon na kapag lumipat siya ng ibang baryo o lugar, tatalikuran niya ang lahat ng nakaraan. Ibinigay nga din niya sa akin yung mutya ng santol na tangan. Tugon ni Lorena. Nagulat si Muyak sa sinabi nito. Bumalik sa isipan ng dalaga ang lahat ng kwento sa kanya noon ng lola. Napaluha pa ang dalaga dahil ang mga binahagi sa kanya ni Lola Monet. Mga pawang katotohanan mula sa nakaraan. Sa tingin ko po, hindi niya kinalimutan o tinalikuran. Dahil noong maliit pa lamang ako, palagi niya sa akin kinikwento yung tungkol sa mga mutya eh. Wika ni Muyak.
Ilang sandali habang nagkikwentuhan ng dalawa, bigla na lamang napansin ng dalaga na tila may nakikinig sa kanilang usapan. Dumungaw ang dalaga sa bintana ngunit wala naman itong napansin na kahit ano. Bubuksan na sana nito ang pintuan, ngunit kagad siyang hinatak na matanda. Huwag mong gagawin yan, Iya. Nararamdaman kong nagbabantay sila sa paligid. Hinihintay ang paglabas natin at aatake na sila. Babala ni Aling Lorena. Dali-daling sinarado ng matanda ang pintuan. Nag-usal ito ng salita na hindi naman maunawaan ni Muyak. Tila Latin na paulit-ulit na binibigkas na matanda. Ilang sandali ang lumipas. Tila kumalma si Lorena at naupo ito. Ayos ka lang po ba, Lola? Ano po ba ang ibig mong sabihin? Sino po ba ang tinutukoy ninyo? Tanong ni Muyak. Malalim na napabuntong hininga ang matanda. Tinitigan ito sa mata ang dalaga bago tuluyang sumagot. Wala yan. Huwag mo na lamang pansinin. Saka ko na lang sa'yo ipapaliwanag ang lahat. Wika ni Lorena. Hindi naman na nagtanong pa ang dalaga dahil kita nito sa mata ng matanda ang pagkaseryoso. Matapos ang araw na yon, mas lalong naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Bagamat madalas abala sa trabaho si Muyak, nagkakaroon pa rin ito ng oras para makausap at makasama si Aling Lorena. Sa paglipas ng panahon, mas lalong naging mahigpit si Lorena at hindi nito hinahayaan si Muyak na umalis ng tahanan nang hindi natatapos ang dasal. Palagi din itong pinagbibitbit ng pangontra ang dalaga. Nalabis namang pinagtataka ni Muyak. Kaya namang kalaunan hindi na nito napigilan ang sariling magtanong. Ganun pa man, sinagot naman yon ni Lorena. Ngunit bilang naimpormasyon lamang ang sinabi nito. Sa pagdaan ng mga araw habang napapalapit lalo ang dalawa sa isa't isa, unti-unti namang nagbago ang pagkilos ni Lorena. Ngunit kalaunan ay nagsabi ito kay Muyak. Lola, matagal na ho tayo magkasama. Baka naman gusto niyo pong sabihin sa akin yung mga nasa isipan ninyo. Wika ni Muyak. Ituturo ko sa iyo lahat ng kaalaman na meron ako. Nais kong ipamana sa iyo ang mutsyang pagmamay-ari ng lola mo. Matagal ko itong pinag-isipan at ramdam ko anumang oras. Papupunta na ako sa tahimik na lugar. Tugon ni Lorena. Sa puntong yon, hindi alam ni Muyak ang nais ipahiwatig na matanda. Pero ramdam nito ang tensyon. Hindi nga nagtagal. Itinuro ni Lorena ang lihim na karunungan kay Muyak. Hindi na umayaw pa ang dalaga lalo na't interesado siya sa bagay na yon. Taon ang lumipas. Tuluyang naipasa ni Lorena ang lahat ng kaalaman niya kay Muyak. Ngunit kasabay nito ang pagbagsak ng katawan ng matanda. Sinubukan pa ni Muyak na agapan ang karamdaman ni Lorena. Ngunit hindi na niya nagawa pa dahil ito na mismo ang sumuko. Sa pagpapatuloy ng kwento, nang tuluyang sumakabilang buhay si Lorena, labis na lungkot ang naramdaman ni Muyak. Ngunit sa araw na yon, nag-umpisa ang kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Matapos ang mahabang trabaho sa ospital, at dahil malayo ang sakayan, naglakad na lamang ito lalo na't wala ring dumadaan na sasakyan. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lamang naramdaman ni Muyak ang pag-init ng leeg.
Dito niya nakita na lumiliwanag ang kwintas na suot ng dalaga. Ilang sandali pa ang lumipas. Sumalakay kay Muyak ang napakaraming kakaibang nilalang. Ibigay mo sa akin ang mutyang tangan mo kung ayaw mong paslangin ka namin. Banta ni Dom, ang pinuno ng mga kiwig. Takot na takot si Muyak na mga sandaling yon. Ngunit maya-maya pa, bigla na lamang binalot ng liwanag ang buong paligid. Nanlaki ang mga mata ng aswang. Sa puntong yon naalala ni Muyak ang orasyon na tinuro sa kanya ni Lorena. Kagad yung binigkas ng dalaga at ilang sandali ang lumipas. Laking gulat ni Muyak dahil nagsialisan ang mga nilalang. Nang masigurado na wala na ang mga ito, tumakbo ang dalaga at kagad umuwi sa tahanan. Nanginginig pa si Muyak habang kinakandado ang pintuan ng bahay. Nang tuluyang mapakalma ang sarili, nahiga sa kama ang dalaga. Binalikan nito ang lahat ng bilin sa kanya ni Lorena. Gayunpaman, labis na pinagtataka ni Muyak kung saan nagmula ang liwanag. Sa kakaisip, hindi na namalaya ni Muyak na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, nagising na lamang ang dalaga dahil sa sinag ng araw na dumampi sa pisngi. Mabilis na kumilos ang dalaga at ramdam niya ang sakit ng ulo. Akmang lalabas na sana ng silid ang dalaga. Ngunit bigla na lamang nagsara ang pinto. Ilang sandali pa'y narinig ng dalaga ang ingay sa sala. Labis na kaba ang naramdaman ni Muyak. Hindi na ito makapag-isip ng maayos dahil sa tensyon na nararamdaman. Hanggang sa bigla na lamang kumilos ang katawan sa hindi malamang dahilan. Binuksan nito ang bintana at walang pag-aatubiling tumalon doon. Tumakbo palayo si Muyak at tila may sariling buhay ang katawan. Hanggang sa nakarating ang dalaga sa tahanan na hindi sa kanya pamilyar. Ilang sandali pa, bumukas ito at nanlaki ang mga mata ni Muyak. Dahil ang taong nakatira doon, ang matalik na kaibigan ni Lola Monet. O Muyak, paano mo naman nalaman ang tirahan ko? Tsaka bakit nakayapak ka at pawis na pawis? Tanong ni Mang Roberto. Pinapasok siya na matanda sa loob ng bahay. Doon na pinaliwanag ng dalaga ang mga nangyari sa kanya. Hindi ko rin po alam, Mang Roberto, kung paano ko nakapunta dito. Basta na lamang po kumilos yung katawan ko papunta rito eh. Para bang may sariling buhay yung katawan ko. Tugon ni Muyak. Kagad namang binigyan ni Mang Roberto si Muyak ng tubig upang kahit papano ay mapakalma ito. Ano bang nangyayari sa'yo, iha? Teka, paano napunta sa'yo ang mutya ng santol? Na kay Lorena yan ah. Tanong ni Mang Roberto. Sa puntong yon, alam na ni Mang Roberto ang sagot sa kanyang katanungan. Galing po ito kay Lola Lorena. Pero pumanaw na po siya eh. Ipinamana niya ito sa akin bago siya mawala. Ang sabi niya, kay Lola Monet daw po ito at ipagpatuloy ko ang kanilang nasimulan. Naturuan po ako ni Lola Lorena tungkol sa mga lihim na karunungan. Pero hindi ko po alam kung ano ba ang gagawin ko sa mutyang pinagkaloob niya sa akin. Wika ni Muyak. Nang mga oras na ito, pinaliwanag ni Mang Roberto ang tungkol sa kakayahan na meron ang mutya at kung bakit ito nais mapa sa kamay ng mga nasa kaliwa. Binabuti ni Mang Roberto na manatili si Muyak sa tahanan
upang maturuan niya ito sa pakikipaglaban. Hindi naging madali para kay Muyak ang lahat, lalo na't may propesyon ito na kailangang piliin. Ngunit tila Diyos na ang gumawa ng paraan upang makapili ang dalaga. Nang maituro ni Mang Roberto kay Muyak kung paano nito mapapasunod ang mutya, nagpa siya si Muyak na ipagpatuloy ang nasimulan. Kaya umalis ito sa baryo at tinuon ang kanyang atensyon sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Sa paglipas ng mga araw, mabilis na natuto ang dalaga at natuwa si Mang Roberto dahil hindi na siya nahirapan. Gamitin mo palagi sa kabutihan ng lahat ng aral na iyong natutunan. Huwag lalaki ang ulo. Palagi mong isa sa isip ang lahat ng biling ko. Paalala ni Mang Roberto. Naluha naman si Muyak sa sinabi ng matanda. Nang araw na yon, nagpaalam ang dalaga at nagpunta ito sa libingan ni Lorena. Nagkwento ang dalaga at kahit na hindi sumasagot ang kausap, masaya si Muyak na nadalaw si Lorena. Matapos magpunta ng sementeryo, umuwi ang dalaga. Dito niya nadatnan si Mang Roberto na wala ng buhay. Nalaman kagad ni Muyak kung sino ang may gawa ng bagay na yon. Kaya naman walang pag-aalinlangan na hinanda ng dalaga ang sarili. Nagpunta sa kuta ng mga kalaban na noon pa niya minamatyagan. Don, marami kaming nakuha ngayong mga sariwa at mukhang piyesta na naman dito. Dahil sa mga dala namin. Wika ni Manny. Kitang-kita ni Muyak ang mga batang nagmamakaawa sa mga nilalang. Kaya naman hindi na nakapagpigil pa ang dalaga. Ako ang harapin ninyo. Pakawalan niyo mga batang yan. Wika ni Muyak. Pumalakhak naman si Dom at tumitig sa mga mata ng dalaga. Nagustuhan mo ba ang regalo namin sa iyo, Muyak? Natagalan pa kami para matuntun lang ang pinagtataguan mo. Ibibigay mo lang pala sa amin ang mutya para matapos na ito. Wika ni Dom. Ngunit mariing umiling si Muyak. Nagusal ito ng orasyon sa kanito inaangat ang kamay. Dali-daling pinakawala ng dalaga ang mga bihag na bata. Kaya naman nagalit ang mga aswang. Sinugod ni Manny ang dalaga. Dito na naglaban ang dalawa. Sinipa ni Manny si Muyak sa tagiliran at nagpalit ito ng anyo. Ngunit hindi nagpatinag ang dalaga. Nilabanan nito si Manny at sa isang pagpitik ng daliri, nawala ng buhay ang aswang. Nang makita ni Dom ang kakayahan ni Muyak, mas lalo itong nag-asam na makuha ang mutya sa dalaga. Ngunit nagkamali pala ito ng kinalaban. Hinawakan ni Muyak sa leeg si Dom. Iniangat sa ere, sa kanya ito binitawan sa isang matulis na kawayan. Sa bagsik ni Muyak, natakot ang mga kasamahan nila Dom. At upang wala nang mabiktima pa, lahat ng kalahi ni Dom at Manny binawian ni Muyak ng buhay. At magmula ng araw na yon, naging tahimik at payapa ang buong baryo. Ngunit walang nakakaalam sa tunay na nangyari sa kuta ng mga aswang. Dahil matapos ang pangyayaring yun, lumipat na ng tahanan si Muyak. Malayo sa mga taong nakakakilala sa kanya. Sa takot na maulit ang mga naganap. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Donel.
Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, isang magsasaka sa probinsya ng Antique itong si Donel. Nagmamay-ari ng malawak na lupain ang mga magulang na siya namang minana ng binata nang mamatay ang mga ito. Panganay sa dalawang magkapatid si Donel, ngunit nag-iisa na sa buhay dahil ang kapatid nitong babae ay nag-asawa at may sarili ng tahanan. Pinili ng binatang pagbutihin ang lupaing iniwan ng mga magulang sa kanya dahil ito na lamang ang natitirang alaala para sa kanya. Sinikap ni Donel na mapalago ang kanilang mga pananim upang pagkakitaan at kahit papano ay makaipon. Ngunit sadyang hindi mawala-wala ang inggit sa katawan ng ibang tao. Napapansin ng mga ito ang pag-asenso ni Donel. Kaya naman pilit nilang hinahanapan ng butas ang binata. May usap-usapan pang nagtatanim ng ilegal na produkto si Donel. Kung titignan ng kanilang lupain, masasabing angkop ito sa pagtatanim ng mga marijuana. Nasa gilid ng borolang taniman, napakaganda ng patubig na nagbumula sa isang bukal sa taas ng bundok. Ginawa pa ito ng ama para sa ikakadali ng kanilang trabaho. Ngunit dahil din sa lupaing yun, marami ang naging kaaway ng pamilya. Kung hindi nyo na itatanong, ang lupaing pagmamay-ari ng pamilya ni Donel ang may tuturing na pinakamasagana kung sa pananim lang ang pag-uusapan. Kaya nitong magpatubo ng halos lahat ng uri ng pananim, mula sa gulay hanggang sa mga butil kagaya ng mais, munggo, at kahit palay bundok ay maaaring itanim sa lupaing yun. Noon pa man, marami na ang naghahangad na maangkin ang lupaing yun. Kaso nga lang hindi sila nagtatagumpay dahil na din sa isang tao. Ito ang tiyuhi ni Donel na tawagin na lang natin sa pangalang Joven. Hindi biro ang kakayanan ng taong ito. May mga usap-usapan na ilang beses na itong pinagtangkaang patayin. Ngunit ang lahat ng nagtangka at sumubok dito, hindi maganda ang kinasapitan. Isang hapon habang pauwi si Donel galing sa bukid, sinalubong siya ng kanilang kapitan. May dala itong kasulatan mula sa pulisya na nagsasabing papasukin nila ang pananim ng binata dahil na din sa sumbong ng isang kabaryo na may nakatanim na marijuana sa lugar. Ay nako, kahit kailan talaga hindi na tumigil yang si Aling Bising sa paninira sa amin no? Noon sa tatay ko, ngayon naman sa akin. Ay nako Kap, sige po, halugugin nyo yung buong taniman ko. Wala pong problema. Sanay na po ako simula nung buhay pa si tatay. Hanggang ngayon ba naman? Wika ng binata. Pagpasensyahan mo na Donel. Tinutupad ko lamang ang tungkulin ko. Isa pa alam ko namang inosente ang pamilya ninyo dahil matalik kaming magkaibigan ng nasira mong ama. Tugon ng kapitan. Kinahapunan ng araw ding iyon, dumating ang mga kapulisan. Sinamahan pa sila ni Donel papunta sa mismong taniman. At kagaya ng inaasahan ng binata, lumabas ang kapulisang walang nakitang kahit isang piraso ng marijuana sa lugar. O ano Aling Bising, kumbinsido ka na bang inosente si Donel? Walang nakita ang kapulisan sa loob ng taniman. Kanina mo ba nakuha ang impormasyong yan? Tanong ni Kapitan Narsing. Halos hindi makapagsalita si Aling Biseng na mga oras na yon. Nakatitig lamang sa kanya si Donel. Napilit pinipigilan ang pagtawa. O Aling Biseng,
Tinatanong ka ni Kapitan, saan mo daw nakuha yung chismis na may marijuana dito sa taniman ko? Tanong ni Donel. Hindi pa din nagsasalita si Aling Biseng. Napilitan lamang ito nang sabihin ng kapitan na ipapakulong siya kung hindi niya sasabihin ang totoo. Napag-utusan lamang ako. Pinayaran lang ako para sabihin na may marijuana sa taniman mo. Wika ni Aling Biseng. Nagkatinginan ng kapitan at si Donel. Pilit piniga ng matanda kung sino ang nag-utos sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip si Aling Biseng na magsalita dahil ayaw nitong makulong. Napag-alaman nilang ang may kagagawan. Si Renato, isa sa mga taong naghahangad ng kanilang lupain. Napailing na lamang ang binata dahil hindi na bago sa kanya ang pangalang yun. Matagal na silang may alita ng taong ito kahit noong buhay pa ang ama. Sabi ko na nga be, pero hindi na ako naninibago. Minsan na din silang nagkasagutan ni Papa eh. Natigil lang yun na makisali yung tsuhin ko. Wika ni Donel. Kilala din ng kapitan ang tsuhin ng binata dahil minsan itong nakatulong sa kanila. Mas mabuti na ding nandito si Joven. Kasi tituno ang mga taong kagaya ni Renato. Ewan ko ba kung bakit takot na takot sila sa taong yun. Napakabait naman ang tsuhin mo. Wika ni Kapitan Narsing. Napangiti na lamang si Donel. Dahil tanging siya lamang ang nakakaalam ng totoong lihim ng tsuhin. Hindi ko din alam kape. Siguro kapag ikaw yung taong hindi nananagasa ng iba, talagang kakatakutan ka. Sige po mauuna na ako, medyo gabi na din kasi kape. Wika ng binata. Habang naglalakad pa uwi, nakarinig si Donel ng sitset. Nilingon niya ito at nakita ang isang lalaking nakaupo sa tindahan habang umiinom ng soft drinks. Nilapitan niya ito at sinipat ng mabuti. Umaba na ang buhok nito at tinubuan ng balbas. Medyo lumaki na din ang katawan pero nakilala pa din siya ni Donel. Oh, Tio Joven. Ikaw ba yan? Muntik na kitang di nakilala. Tara sa bahay. Doon mo lang ituloy ang merienda mo. Wika ng binata. Kagad namang tumayo si Joven at sumunod sa pamangkin. Pinagtitinginan sila ng mga tao. Ngunit hindi na ito pinansin pa ng dalawa. Nasanay na lamang si Donel sa reaksyon ng mga ito sa tuwing bibisita ang tsuhin sa lugar. Pagkarating naman sa tahanan ng binata, saka pa lamang nagsalita si Joven. Wala pa ding pinagbago ang bahay na to. Talagang inaalagaan ng kapatid ko ang mga naipundar niya. Baging ang mga tao sa paligid, hindi pa din nagbabago. Wika ni Joven habang iniikot ang tingin sa paligid. Oo nga Tiyo pero ikaw, ang laki ng pinagbago mo Lumaki na ng husto yung katawan mo at yung buhok mo. Sobrang haba na din. Siya nga pala Tiyo, bakit ka napasyal? Tugon ng binata. May narinig kasi akong usap-usapan May nanggugulo na naman dito sa lupa ni Manong. Mukhang hindi pa sila nadadala nung una. Talagang hindi sila hihinto hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Wika ng tsuhin. Mukhang tama ka nga Tiyo Ilang beses na din po silang binalaan ni Papa noon na ipapakulong pero talagang hindi sila nakikinig. Lalo na yung si Renato. Ewan ko kung ano ba talaga yung dahilan nila at bakit nila gustong makuha itong lupain ni Papa. Tugon ng binata. Alam mo kasi Donel, bukod sa napakaganda ng pwesto ng lupa,
May isang bagay silang nais makuha dito. Hindi ang kung anong tutubong pananim, kundi ang nakatago sa ilalim ng lupa ni Manong. Nakatago? Bakit? Ano mo meron sa lupa ni Papa, Tiyo? Wala naman siyang nababanggit sa akin tungkol doon, Tiyo ah. Hindi namin binabanggit ito kahit kanino. Dahil baka kumalat. Itinago namin ito maging sa nanay mo. Kaming dalawa lang ni Manong ang nakakaalam sa kayamanang nakatago sa lupa niya. Eh bakit, Tiyo? Anong kayamanan po ba ang nakatago sa ilalim ng lupa namin? Sa ilalim ng lupain niyo, makikita ang malaking deposito ng ginto. Nadiskubre namin ni Manong ang mga yon noong ginagawa pa lamang ang daluyan ng tubig. Naghahanap kami ng malalaking bato ng aksidente naming nahukay ang deposito ng ginto. Hindi na kami nagsalita para walang makalam. Pag-uusap ng dalawa. Nagulat si Donel sa mga narinig. Maging siya ay walang kamuwang-muwang sa kung anong meron sa minanang lupain. Nang mga sandaling yun, nalaman na ng binata ang dahilan kung bakit naroon ang tiyuhin. Kinabukasan, maagang nagpunta sa taniman ang binata. Araw ng pag-ani niya ng mga munggo. Pagkarating sa bukid, nakita nito ang dalawang lalaki na nagbubungkal ng lupa. Hindi siya napansin ng mga ito dahil abala sila sa ginagawa. Habang papalapit si Donel, narinig nito ang usapan ng dalawang lalaki. Sigurado akong dito lang yon. Malapit sa sapa. Dito ko nakitang nag-uukay yung magkapatid noon eh. Kitang-kita ko yung makikinang nabuhangin. Alam ko ginto yun pare. Bilisan mo ang pag-ukay. Dahil pag nagkataon, mayaman na tayo. Sana lang tama ang sinasabi mo. Dahil kung hindi, ikaw ang ibabaon ko sa hukay na ito. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na kumibo pa si Donel. Sa halip ay dahan-dahan itong umalis sa lugar. Pinuntahan si Joven na nooy nagsisiga sa kanilang bakuran. Tiyo, may mga tao sa taniman. Nag-ukay sila eh. Naghahanap ng ginto. Doon malapit sa sapa. Ang sabi ng isa, nakita daw niya kayo ni Papa na nag-ukay noon eh. Pagsusumbong ni Donel. Talaga naman oo. Sandali lang at kukuha ako ng damit. Tugon ni Joven. Dali-dali itong kumuha ng damit at tumakbo papunta sa taniman. Napakabilis nitong kumilos kaya hindi siya nahabol ng binata. Pagkarating sa bukid, naroon na ang tiyuhin. Nakita niya itong nakatago sa isang puno. Nanlaki ang mga mata ng binata nang masipat na nagbago ang kulay ng balat ng tiyuhin. Napatakip ng bunganga si Donel nang bigla nitong atakihin ang dalawa. Hindi na nagawa pang makasigaw ng mga ito dahil sa bilis ng mga pangyayari. Kitang-kita ng binata kung paanong nilapan ni Joven ang dalawang kalalakihan. Matapos ay binao ng mga ito sa ginawang hukay. Donel, alam kong nandiyan ka. Lumabas ka dito. Hanggang ngayon ba natatakot ka pa din sa akin? Hindi ka na nasanay sa itsura ko tuwing magpapalit balat ako. Wika ni Joven. Pasensya ka na tiyo ah. Alam mo namang malaki ang takot ko sa mga kagaya mo eh. Pero masasanay din siguro ako sa pagtagal ng panahon. Lalo pat nandito ka natitira kasama ko. Alam mo ba, Jonel? Ako lang sa angka natin ang tumanggap ng pamana ng pagkaaswang mula sa lolo mo. Pero hindi ko pinagsisiyang kung ano ko ngayon. Dahil nagagawa kong ipagtanggol ang mga mahal ko sa buhay. Dahil sa pag-uusap na yon, tuluyang naunawaan ni Donel ang kalagayan ng tiyuhin. Bagaman aswang ito,
hindi naman nawala ang puso nito bilang tao. Sa kabila ng kapayapaan ng kapaligiran, lingid sa kaalaman ng dalawa na nagsisimula ng gumawa ng hakbang ang mga tao nagnanais kumamkam ng lupain. Kakatapos pa lamang magpaani ng mais na Donel ng mga oras na yon, ipinapahakot niya ito papasok sa kanilang bodega, hindi kalayuan sa taniman. Nakaabang ang binata sa pinto ng bodega nang lapitan siya ng grupo ng mga lalaki. Hindi naman ito pinansin ni Donel dahil sa pag-aakalang makikinood lamang ang mga ito sa paghahakot ng mais. Ngunit laking gulat ng binata nang biglang saksakin ng isa sa mga kalalakihan ang sako ng mais na nakahilera sa labas ng bodega. Dali-daling tumayo si Donel. Akmang kukumprontahin sana ang lalaki nang bigla siyang harangin ng tiyuhin. "Wag, Donel. Ako lang bahala sa kanila. Ang gawin mo, sikapin mong wag maaabot ng mga taong yan. Magtago ka." Utos ng tiyuhin. Dali-dali namang tumakbo si Donel at nagtago sa mga sako ng mais. Saktong papadilim na ng mga sandaling yon, naisip ng binatang ito na ang pagkakataon niyang makita ang buong kakayanan at totoong anyo ng tiyuhin. Dali-daling nagsipagtakbuhan ang mga tao dahil alam ng mga ito kung kaninong mga tauhan ang grupong kaharap ni Joven. "Mga tauhan kayo ni Renato, hindi ba? Talaga palang makapalang apog ng amo niyo, no? Noon ko pa kayo binalaan, pero hindi kayo nakinig. Pwes, kung talagang gusto niyong masaktan, pagbibigyan ko kayong lahat." Wika ni Joven. Nagsipagtawanan ang mga kalalakihan dahil sa mga sinabi nito. Ngunit napalitan ng takot ang ngiti nila nang biglang mawala si Joven at nakitang sakal na ang isa sa kanilang mga kasamahan. May sa demonyo ka! Mga kasama, patayin yan! Sigaw ng isa sa mga lalaki na nagsisilbi nilang pinuno. Isa-isang naglabas ng baril ang mga ito at tinutok kay Joven. Napakunot ang noo nito at hinagis ang walang buhay na katawan ng lalaking sakal-sakal. Naglakad si Joven papunta sa kinatatayuan ng mga kalalakihan. Isa-isa silang tinitignan ng masakit. "Baril? Hindi ba kayo nasabihan ng boss nyo na hindi gumagana sa akin yan?" Wika ni Joven. Bigla na naman itong naglaho. Sa bawat paglitaw ng tiyuhin, isang kalaban ang bumabagsak hanggang sa iisa na lamang ang natira. Sinadya nitong magpakita sa harap ng lalaking yun upang ipakitang hindi siya tinatabla ng bala. Sa kabilang dako, patuloy pa ding pinagmamasdan ni Donel ang tiyuhing nakikipaglaban. Umaasa ito na makikita niya ang buong pagpapalit ng anyo ni Joven. Balik tayo sa laban. "Sige, iputok mo ang baril at ikaw mismo ang magpatunay na hindi gumagana sa akin ang bagay na yan." Wika ni Joven. Sunod-sunod na kinalabit ng lalaki ang gatilyo. Inubos nito ang laman ng magasin ng baril sa katawan at ulo ni Joven. Ngunit ni isa sa mga balang lumabas sa baril. Walang bumaon sa katawan nito. Biglang kinalmot ng Ginoo ang kamay ng lalaki, dahilan para maputol ito sa bandang pulso. Nagsisigaw ang lalaki sa sobrang takot, habang patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa naputol na ugat. "Bumalik ka kay Renato. Sabihin mo ang lahat ng nangyari dito. At kamo, kung talagang matapang siya, kaming dalawa ang magtuos." Utos ni Joven.
Kumaripas naman ang takbo ang lalaki. At kahit napakadilim ng paligid, pinilit nitong makalayo sa lugar upang iligtas ang sarili mula sa nagngangalit na kalaban. Nang mapagtanto ni Donel na mahinahon na ang lahat, lumabas ito sa pinagtataguan at lumapit sa tiyuhin. Asa na sila, tiyo? Saka, bakit mo ba pinatakas yung isang yun? Tanong ni Donel. Kaya mo na. Mas mabuti na yun para makarating kay Renato ang mensahe ko. Tara na. Isarado mo na yung bodega at umuwi na tayo. At isang bagay pa, Donel. Huwag kang lalabas ng bahay sa mga susunod na araw. Delikado. Hayaan mong ako ang mag-asikaso ng mga bagay-bagay dito sa taniman. Pag-uusap ng dalawa. Pagkarating sa tahanan, sinabi ni Joven ang plano. Nagulat naman si Donel sa mga narinig. Tiyo, alam kong aswang ka. Pero, nababaliw ka na ba? Isang batalyon ng mga tauhan ni Renato. At kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo sila kakayaning ubusin. Wika ni Donel. Bakit? Sinong may sabi sa iyong lalaban akong mag-isa? Magantay ka na lang, Donel. Sundin mo na lang ang mga sinasabi ko. Tugon ni Joven. Kinabukasan, nagising si Donel sa ingay ng mga tao sa bakuran. Dali-dali itong lumabas sa pag-aakalang ang mga taong nakigapas ang nagpunta. Ngunit nagulat ito nang makita ang ilang kalalakihang hindi pamilyar sa kanya. Nakikipagtawanan ang mga ito kay Joven. At nang maramdaman ng mga panauhing naroon ng binata, nagsipagtahimik ang mga ito at isa-isang tumingin sa kanya. Lumabas ng bahay si Donel upang itanong kung sino ang mga taong yon. Kaagad namang pinakilala ng tiyuhin ang mga ito. O mga kaibigan, ito nga pala yung pamangking ko. Donel, sila ang mga kaibigan kong nakatira sa bundok malapit sa taniman. Sila ang tutulong sa akin. Simula ngayon, dito na muna mamamalagi sa bahay. Yun kung ayos lang sa'yo. Wika ni Joven. Akmang sasagot na sana si Donel nang bigla siyang awatin ng isa sa mga kaibigan ng tiyuhin. Huwag ka nang mag-abala pa, kaibigang Joven. Sanay naman kaming matulog sa taas ng puno. Baka nakakalimutan mo yata kung ano kami. Wika ng isa sa mga kalalakihang nagngangalang Efraim. Wala naman pong problema sa akin. Malugod ko po kayong tinatanggap sa bahay na ito. Ang kaibigan ng tiyuhin ko, kaibigan ko na din. Kaya wag po kayong mahihiya. Tugon ng binata. Inakbayan siya ng tiyuhin at binulungan sa tenga. Ang mga taong yan, kagaya ko, sigurado ka bang gusto mong matulog na may aali-aligid na mga aswang sa pamamahay mo? Tanong ni Joven. Bigla namang napatawa si Donel at tumugon. Nakakatulog nga ako nasa kabilang kwarto ka lang, tiyo Siyempre naman, kahit papano, nasanay na ako sa presensya mo, no? Tugon ni Donel. Nagtawa na naman ng mga kaibigan ni Joven at matapos ang masayang usapan, naghanda ang binata ng makakain. Nagkatay ng kambing si Joven at iniluto. Pinagsaluhan ng grupo ang hinandang pagkain. At kinagabihan, tinipon ni Joven ang mga kasamahan at nagpaalam kay Donel. Donel, maaaring ito na ang huli nating pagkikita. Pero tandaan mo, gagawin ko ito para sa ikabubuti mo. Para sa kinabukasan ng magiging pamilya mo. Kahit hindi mo na ako makita sa susunod na mga araw,
Tandaan mo, hindi ako mawawala at patuloy kitang babantayan. Aalis kami upang tuluyan ng bukasan ng kabuktutan ng mga taong nais kumangkam ng lupain nyo. Iisa-isahin namin sila hanggang sa wala nang matira at makapamuhay kayo ng mapayapa na magiging pamilya mo. Pamamaalam ng tiyuhin. Matapos sa isa-isang naglaho ang mga kasamahan nito, marahang naglakad pa atras si Joven at tuluyang ding naglaho sa kadiliman. Matapos ang gabing yun, sunod-sunod ang nababalitaan ng binatang namamatay. Ang lahat ng ito ay iisa ang kinamatay. Wasak ang tiyan hanggang dibdib. Wala ng mga lamang loob. Malinaw kay Donel na ang may gawa nito ay ang pangkat ng tiyuhin. Hindi na lamang siya gumawa ng anumang ingay tungkol doon, hanggang sa tuluyan nang nakalimutan ng mga tao ang kaganapan. Yun nga ang nangyari. Naging mapayapa ang pamumuhay ni Donel. At sa paglipas ng ilang araw, linggo, buwan at taon, nagkaroon din ito ng sariling pamilya. At ang lahat ng ito ay pinasasalamatan ng binata sa tiyuhing aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.